Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So what is up mga detective, it's your boy Astro Adin back again with another travel vlog. This time nandito kami sa Davao at ito ang aming accommodation. Red Doors, 100 Rojas Avenue Hotel. So ipapakita ko sa inyo dito, room tour actually, dalawang rooms kami. So ipapakita ko sa inyo kung worth it ba to. Tapos syempre yung mga needs to improve. So yun lang, tas samahan nyo kami, itutur ko kayo, tas yung ibang Davao vlogs namin, panoorin nyo. Let's go! Thank you. Yes, here we are. So ito na, Red Doors, 100 Rojas Avenue. Red Doors Plus to. So try natin kung makakapag early check-in tayo. We should. Let's go. Dito ang Bakery Cafe. Honey Pie Bakery Cafe. So, let's see if makaka-early check-in. Ay, may ATM pa dito. Wait lang, tsaka natin ikotin mapaya. Hi! Yun. Ito yung front desk nila. Padang maliit lang. Fully booked pala. Kaya hindi kami makapag-check-in. So, we have to wait pa na may mga pag-check out. Yan. So, mag-ikot muna kami. Maganda dito sa hotel, ayan, meron siyang bakery cafe, Honey Pie. Sa baba lang siya. Tapos meron din siya massage. Siyempre, yan, ay sabay massage and China Bank ATM. Yan, magta-try kami dito. Isilipin namin. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. On to our morning itinerary at Davao Crocodile Park and Zoo. While waiting for our check-in time, vlog link in the description. One eternity later. So what is up mga detective? It's your boy Astro Adin back again with another travel vlog. Syempre, room tour na nitong Red Doors Rojas Avenue ba? Basta Rojas something. So, bilis na matatapos kasi ito lang eh. So, kasi mura naman talaga to, Red Doors eh. Tapos malaki naman yung kama. Meron naman mga tawag dito, mga pang necessities namin. Wala lang tubig. Ay, meron. Ayun. So, yan. May toiletries pa. Cabinet. Merong pang pampatakaw. 'Di ba? Tapos, andyan na din ang sink. Parang hotel sa Hong Kong, no? Parang ganun. Tapos, ito na yung toilet. Sa GR. Where is the... Yo. Bidet check. Oh. Very good. As always, ang lagi nating hinahanap. Tapos, syempre, shower. May shower head na rain type. Tapos, heater. Diba? Tapos, may divider siyang ganyan para hindi matalsik yung tubig. Pag nagsha-shower ka, tapos ang kasama mo, nagbabawas. So, ayan. So, very good. Exhaust fan, syempre. So, aircon. Tingnan natin dito. May aircon. TV meron, syempre. Hindi natin alam kung smart TV yan. Titingnan natin mamaya. Tapos may pa-cabinet si Mayor dito. Ayan. Yun. Sobrang simple lang yan. Straightforward, di ba? Pero ang dami niyang storage eh. May cabinet pa dun sa taas. And ang view natin, ay wow. Pakaganda ng view. Yeah, makikita mo yung mga kapwa mo aircon. Yeah, ayan mga kaibigan mo yung mga aircon na yan eh. Kaibigan mong mahangin, malamig. Kaibigan mong sira yung mahangin pero sira. Ang tuktok, mga ganon. So anyways, so
wala naman kami in-expect na something special kasi mura to. Pero okay naman yung location niya and basta kami makakatulog. And hindi naman kami, lang 2 nights lang naman kami dito and may isa pa kaming hotel na lilipatan. So, yun na yung end ng room tour na to. So, ayun lang naman. Yun yung, ang vlog na to is yung about sa Manila to Davao, tsaka room tour mismo. So, meron nga pala ako nakakalimutan. Kailangan pala mag-deposit, maghanda ka ng 1,000, anong tawag doon? Incidental deposit. So, nag-deposit kami ng 1,000. So, refundable naman yun. Makukuha mo naman yun upon checkout kapag wala kang ginawang kalukuhan o wala kang sinira dito. So, syempre, wala kang namang gagawing ibang kalukuhan dito, di ba? Kundi matulog, magstay, magpahinga. So, makukuha mo naman yun. So, ito yung labas. Ayan. Yan yung mismong building niya. Red Doors, 100 Rojas Avenue. Yan, very good. Tapos daanan siya. Ito na yung kalsada mismo. Ito na yung part ng night market. Yan, nagpe-prepare na sila. Diba, malapit lang. Doon, diretso yung Ateneo. Ito yung binili ko dun sa Ayala Malls Abrisa. Yan, limited edition ng New Era to. So actually hindi ko siya size 718 kasi ako, pero 714 na lang pinakamaliit and natatakot ako mawalan na naman ako ng size. Anong collab ng New Era yon, pero naubusan ako ng size actually. So hindi ko siya nabili. So gaano siya kaganda? Sobrang ayan no, naka-emboss 'di ba yung design ng mga artist. 4 na artist kasi to. So ilalagay ko dito yung mga names nila. So hindi ko kasi kabisado. Sorry sa inyo mga sir. Pero appreciate yung art nyo. Napakaganda. Sobrang ganda. Ito ang pinakamagandang cup na nabili ko. So far. Ganda. Grabe. Sobrang ganda. Napakahusay, di ba? Ganda. And of course, New Era Collective limited release. Di ba? Limited. Hindi lang siya collab. Limited release. July 14, 2026, Philippines. So, kaya kinuha ko na kasi limited and baka talagang wala na akong makuha, wala na ma-scores, pagsisihan ko na naman. Tapos pag nakita ako sa mga website na may nagbebenta, sobrang mahal na. So, ayan. Yan, no? Ganda, di ba? Box. Actually, yan, no? Hindi, ito, New Era na collective. Ito. Ayan. Iba, 'di ba? Alam niyo naman pag New Era na cup ang niya yung kulay black. Pero dahil nga limited release to, limited lang din tong yung box, yung paper bag niya. 'Di ba? Ang galing. Pucha, 'di ba collection to? Dahil nga 'di ba, plano natin maging makilala tayong collector ng New Era. So, parang lihitin mo na, uy, wow, meron akong ganito, 'di ba? Nice 'yun, 'di ba? Ang ganda ng loob. Loob ng box 'yan, ha. 'Di ba? Very good. Tapos ito, stand to eh. Stand to nung parang pinaka-poster. Mini poster yata ang tawag dito. Ito. Ayan. Meron siya cap clip ba kung tawagin to? 4 na cap clips. So, hindi ko lang siya lahat dito ilalagay. So, doon sa mga paborito kong cap, ilalagay ko to. So, syempre, yung Perlas ng Silangan na Independence Day, may sarili siya. Ay, parang wala. Meron siya pala sa side. Sa side clip pala yun. So, ayan, lalagay natin yun sa mga paborito natin yung Era Cup. Si Leslie ang pumili nito. So, tingnan natin. May mga artist kasi ito eh. So, 4 sila. So, isa sa 4 yung makukuha ko. Oh, na parang nakakaano yung no? Nakakanong sirain, no? Kaninong artist to? Oh, kaninong art to? Kaninong artist na art to? Ayun, ang ganda, no? Grabe, astig. Ayun, si Lay Melendres. Wow. Sir Lay. Sir Lay. So, ano tayo, may mga kaibigan tayong Melendres, no? Nilalayo ko nga para hindi makita. May kaibigan akong Melendres, mga Melendres sa Kanyugan. So, baka kakilala mo yan. Pero, nice. Gusto ko talaga itong art mo. Usay. Sana mapanood mo to. Diba, very nice, di ba? Shit, ang ganda. Ito ang pinakamagandang cup na nabili ko so far. And basta, ayun yun. Alam nyo na, pag collector ka ng cup, alam nyo na yung pinaka na yun, di ba? Tomorrow for sure. Yo, sorry sa mga detective. Ito yung second room natin. Medyo happy ako. Nakita ko eh.
Mas malawak to in fairness. So, syempre kita natin sa umpisa, yung door. Tapos, yung tag dito, telecom, intercom. Tapos, syempre, switch. Syempre, hindi mawala emergency evacuation plan. Tapos, sa cabinets. Very good, ang daming cabinets. In fairness, pati doon sa unang room natin, kahit maliit yun, maraming cabinets, di ba? Tapos, syempre, sink. Nakaiwalay lagi yung sink nila sa toilet. Tapos, ang lawak. Kumpara doon sa atin, 'di ba? Kasi isa first room natin kasi naka doon sa katabi ng kama namin. Marami din mga parang mga cabinets. So dito tayo sa CR. So malaki-laki din yung CR. Siyempre, unang-unang gagawin natin, bidet check. Oh, 'di ba? Very nice. Flush. Oh, nice. Tissue. Oh, ayan. Hindi ko lang alam kung gumagana yung... Ayan, oh. Ito, gumagana ba? May ilaw ba? Wala naman? Wala din. Hindi kasi siya gumagana, pati doon sa ano. So, hindi naman ganun ka-necessity yung heater dito. Pero, syempre, iba pa rin yung heater, di ba? Lalo kasi nag-uulan ngayon. So, next is yung kama. So, pagkakaiba lang, syempre, dalawang double bed. Kasi doon magkatabi kami, di ba? Dito, magkahiwalay. So, away-away muna kami ngayon. Tapos, ito, TV. Ito yung may working area na kunyari syempre mag-edit ka, may dala kang laptop o kaya work from home ka o kaya ano ka, VA ka. So, goods to. Yun. Bukas ng TV. Goods to. Goods ba? Diba? Tingnan natin na lang. Habang nagro-room tour tayo kasi maglo-load pa yan. So, syempre, cabinets. Very good. Very good na agad. Kasi yung dun sa previous room namin, hindi gumagana yung TV kahit anong gawin namin. So, nag-red lang siya, magbublo, tapos wala, hindi nagtumutuloy. So, syempre, cabinets. So, kakalipat lang namin ng room. So, kaya yan, di pa namin naayos. So, cabinets. Syempre, so may hangiran. Yan. Tapos, may complimentary drinks. As usual, tag-isa. Kada araw naman yan. Pwede nyo, pag kinabukasan, kung nandito pa kayo, pwede kayo mag-request sa panibago. Tissue, syempre. Tapos, soap and wala ba? Ito. So, tipid lang. Yun lang. So, syempre, kadalasan naman mas maganda kung bibili ka ng sa inyo eh. Ay, tag-isa pala. Tapos, syempre, tag-isang towel. So, tingnan natin yung view. Ayun. Makakita naman tayo ng view sa labas. Pader. Ganyan. Makapal na pader. Parang mukha ng kaibigan mo na, na lagi kang inuutangan. So, yun. So, aircon, syempre. Nasa baba talaga yung setup ng aircon nila. Sana pa makita natin. Siyempre, kahapon yung tatakawin tayo ngayon. Aesthetic ulit. So, ang ganda. Luwag na room. Siyempre. Ano din yung bed? Saan ka? Doon? Dito? Okay, sige. Dito. Saan ka malamig, babe? So, doon, malamig. Hindi ka malamig? Hindi, doon. Doon na malamig? Oo. Hindi malamig? Doon na. Dito ka. Sige. So, that's it for this room tour. Pero mamaya magre-review tayo. Maganda yung setup ko dito. So, makakapag-review ako mamaya ng buong experience namin bukod sa Davao. Buong experience namin dito sa Red Doors 100 Rojas Avenue Hotel. So, magaganda naman yung feedback namin. Meron lang syempre yung slight na needs improvement. And, ingin. So, yun, katulad kung, kasi maganda din may engagement namin dun sa Baguio Hotel review namin, honest review. And gagawin din namin dito sa Davao. So, sana soon abroad ulit. So, susunod na itong clip is yung review. Pala yung labas ng hotel namin. And may Martina Tuna dito. May vape shop. Tapos, syempre, itong sari-sari store. Ayan, dito kami bibili ng tubig eh. Ayan. Diba? So, ito na yung hotel. Ayan. So, papakita ko pa dito. Babe, dito ako. Ayan o, ito yung hotel eh. Very nice, diba? Tapos, ito na yung night market eh. Kaya nagsiset up. Ayan, tatawid ka lang. Diba? Tapos, yung Cafe Ficus. Doon kami sa tapat na yan. Diyan kami nag-breakfast kahapon. So, yan. Papanik na kami. So, yun na nga mga detective, no? Pangatlong araw na namin dito sa Red Doors 100 Rojas Avenue Hotel. So, ito yung mga napansin namin. Ito yung mga good things na napapansin namin at nakikita namin
So, unang-una, syempre yung mga staff. Sobrang mabait ng staff. Yung security guard, yung front desk, tsaka yung mga nagki-clean. So, madali silang kausap. Pag nag-request ka, ginagawa agad nila. Lagi sila nakasmile, sobrang polite nila. So, very good yun. 5 out of 5 yun. Tapos naman, yung room naman. So, actually, malamig yung aircon. Malamig yung aircon, tapos malinis. Malinis, wala kang makikitang ipis, bagong mga pintura. So, very good yun kasi may mga nakikita akong mga hotel sa mga, nung naghahanap ako nung before ako mag-book, na may mga reklamo sila na merong ipis, tapos luma na, tapos merong amoy. Dito, hindi. Sobra. Mahusay. Very good yun. Tapos next naman, marami siyang cabinets. So, kapag marami kang dala-dala, lalo siguro kung kung matagal ka dito, o kaya galing ka ng ibang bansa, or kaya basta malaki yung luggages mo, marami kang dala, o kaya marami kang napamili sa night market, maraming cabinets. So, hindi magiging mukhang makalat yung room mo kahit marami kang dala. Tapos, next naman yung accessibility niya sa Rojas Night Market. As in, tatawid ka lang, ayun na, bahala ka na kung saan ka pupunta. Is konting lakad lang doon sa part ng Rojas Night Market na may mga pagkain. Tapos, isa pang magandang napapansin namin dito is pagbaba mo, marami na agad ikaw makikita na establishments. Merong kainan, merong syempreng massage, merong ATM, merong cafe. So, dalawang cafe yung namin, yung Anipay. Tapos, sa pagtawid, yung Cafe Ficus. Tapos, at the same time, meron dyang tuna grilling something na restaurant. Tapos, may sa likod niya, meron ding ihawan din na kinainan din namin. Tapos, syempre, hindi ka mawawala ng pagkain kapag gabi lalo kasi may night market nga. Tapos, maglakad ka lang ng konti, meron doon lindon. So, mga naman yun, mga meat naman yun, di ba? Tapos accessibility, madali siya kung magko-commute ka kasi may mga dumadaan na jeepneys dito. And basta may makita kang signboard na Rojas Avenue, pwede kang sumakay ng jeep, dadaan yan dito. Ngayon hindi kami masyadong nagagano kasi parang gusto namin mabilisan ng Kalawan kasi compact lang yung time namin dito. So 3 days lang kami dito. Bali 4 days, 3.5 days lang kami dito. Tapos pupunta na kami ng Cagayan de Oro. So, nag-grab kami para hindi na rin kami mahirapan. So, ganun. Minsan nagta-tricycle. Okay din may tricycle. Kasi may tricycle dito. Pagbaba mo ng hotel, magra-right side ka lang, lakad ka lang sa right side. May mga nag-aabang ng tricycle doon. May mga pila na. Hindi fully book itong hotel. Tapos dumating ka na maaga, pwede mag-early check-in. So, nagkataon lang kami, fully book. Kaya hindi kami naka-entry dito ng maaga. So, dahil fully book, so walang may paglalagyan sa amin ng room. So, inantay namin na makapag-check-out sila. Isa pang reason, ang mura, 900 plus lang yata yung binayaran namin. Siyempre, ginamit namin yung Agoda code ni Astro Adin. So, ayan yan, no? Agoda code and yung rate. Pero yung namin, yung pangatlong araw namin, pangatlong gabi namin, yung booking, nag-extend kami kasi wala kami na mahanapan ng malapit and medyo mura. So, fully book yung mga affordable na hotel na malapit at maganda yung location. So, nag-extend kami dito kasi yung room na binook namin, meron kumbaga kasi dahil nga 2 nights lang binook namin, meron nang naka-assign doon. So, nag-book kami ng medyo mas mahal ng konti na room na worth 1.3 lang naman. So, ito na yung nilapatan namin. So, mas malaki siya, mas maluwag siya. So, yun. So, naman tayo sa mga needs to improve. Needs to improve, siguro yung mga heater. So, kasi mga heater dito, hindi siya gumagana. So, sa tingin ko, lalo ngayon nagtag-ulan. Kasi kaninang umaga, ang hirap maligo. So, malamig. Siyempre, malamig yung aircon. Tapos, parang katitigil lang ng ulan. So, medyo malamig talaga. As in, ang hirap maligo. So, yun naman. Pero, hindi naman siya ganun ka tindi na pangangailangan. So, sa tingin ko, needs improvement lang. Upon checking mga detective, gumagana yung heater dito sa room 210. Dito sa mas mahal na room. Pillows. So, nag-request kami ng pillows ng extra. Kasi dalawa lang, tag-isa lang kami ng pillows dito. So, yun. Hinatid pa mismo ng receptionist kagabi. So, good son, pwede ka mag-request. Lang naman. Tsaka yung TV dun sa room 206. Kasi itong room 210, gumagana naman yung TV. Dun sa 206, yung murang room namin, hindi siya gumagana. Siyempre, needs to improve, walang ref. So, sa tingin ko, para ma-manage din yung expectations nyo, since mura yung mabayaran nyo na rate ng room per night, don't expect na merong ref. Pero kasi kadalasan naman din na nabubook namin na kahit affordable, meron siyang maliit na ref. So, pangalawa, walang blower dito sa room. Meron siguro sa baba, i-request mo. Pero kagaya nga ng dati kong
sinasabi na kapag sa baba mo i-request, sa front desk mo i-request, ang problema dito is kapag paano pag may gumagamit na ipas, magre-request ka wala doon. So, wala rin, 'di ba? Parang anytime kasi, 'di ba? Parang gusto mong maligo ngayon o kaya mamaya nainita ka, maligo ka ulit, tapos gusto mong mag-blower. So, sa tingin ko mas maganda kung meron siya sa room. Tapos, tinanong din namin sa reception about sa blower and walang blower, sabi nung receptionist. So, yun lang. So, next, wala siyang safety deposit box. So, katulad ko, meron akong daladalang tablet, meron akong daladalang mga, parang mga papel. So, sa tingin ko, mas maganda kung merong ganun para at least naiiwan ko na yung tablet ko, tsaka yung mga documents na yun. Hindi naman sa wala akong tiwala, pero syempre para panatag yung isip mo, para kunyari nag-iikot ka sa Davao, nag-iikot ka man kung saan, medyo panatag yung isip mo kasi at least alam mo na nakalock yun. So kung may pumasok man, kung may masama man loob, alam mo na hindi niya makukuha yun. So yun, katulad nung syempre binili ko New Era na cup, medyo pricey siya. So isipin din yun, no? Parang shit, baka naman pag may masamang loob na gagawa, wala naman siguro malaking percentage na hindi mangyayari yun. Pagpalagay na natin na 90%, pero meron pa rin 10%, di ba? Pinoprovide na sleepers. So, at least kami bumili na ahead of time, kaya hindi naman namin naging problema yun. Pero kung kayo na-expect nyo na may sleepers, kasi sanay kayo sa mga hotel na may sleepers na provide dito, mag-provide ka ng sarili mo kasi wala sila dito. Tapos, ito, ang pinaka, sa tingin ko, pinaka-crucial na needs to improve. Yung walang water refilling something sila, yung para may dispenser. So, kasi sanay kami sa mga hotels. Actually, ito pa lang ata yung hotel na napagbukan namin, napag-check-inan namin na walang water dispenser. So, walang water dispenser sa front desk, walang water dispenser sa mga hallway. So, yun. So, kaya bili ng tubig. Buti na lang may sari-sari store doon sa baba ng hotel. Yung pinakita ko before this clip. So, buti na lang mura doon, syempre sari-sari store. Pero, sa tingin ko yun ang crucial kasi yun yung sa lahat ng napunta naming hotel, na pagstayan namin ng hotel, meron talaga siyang water refilling na pangalan ito? Dispenser. So, ayun. So, nagtanong naman din kami sa baba para sigurado. Sabi din kasi din wala. So, ayun lang. So, tapos, hindi din sapat yung, syempre, yung complimentary, nila, yung shampoo, yung sabon. Di ko lang alam kung pwede mag-request kasi yung shampoo parang maliit lang. Syempre, pag babae, parang pang sa babae pa lang yun. Ubus na yun. So, sa tingin ko, ayun lang. Pero syempre, dahil affordable naman siya. So, you get what you paid for. And para itong video na to, para ma-manage yung expectations nyo. At the same time, syempre kung talagang budget traveler ka, budget yung bakasyon mo, okay to, ang ganda ng kwarto. Actually, nakita nyo naman yung room tour, lalo dito sa second room, dagdagan nyo na lang na magkano, dito na kayo sa double room kaysa dun sa yung room na, dun sa room na, kasi room 206 yung una namin yung maliit, room 210 tong mas malaki. So, I would suggest na dagdagan mo na lang konti. Pero syempre kung talagang nagtitipid ka, yung 206 na room na yon, yung maliit, sa tingin ko pwede na yun. Kasi kung maging purpose mo lang meron kang pag-iwanan ng gamit, meron kang pagtutulugan, meron kang pagpapahingahan, so sa tingin ko okay na yun. Pero bilang kayong mga 30 na nanonood, ako 40 na. Oo, 40 na. Pero syempre, kailangan pa rin magtipid. So, para at least yung budget na sobra, yung yung mabibili namin dito, ipangkakain namin, ipanggagrab namin. So, yun lang naman. Kanya-kanya naman tayong diskarte sa travel So, wala naman tayong, kumbaga, diskarte mo. Nandito lang naman ako para sabihin sa inyo na baka ito, kumbaga parang suggestion, baka ito maging okay sa inyo, baka ito maging okay sa inyo, baka ito hindi okay sa inyo. So, yun lang naman yung trabaho ko dito na sinishare sa inyo. So, sa tingin ko, ito na yung end ng ating hotel review. So, marami pa kaming Davao vlog. So, nandito yan sa channel. May mga i-upload o meron nang na-upload. Basta, lahat ng yan, ilalagay ko yung link in the description. Isa-isang link yung kada vlog. So, that's it for this vlog. See you later. Kita kits.
Babayu!